Hello Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ito na po ang inyong reading. Unang linggo ng taon from January 1 to 7, 2024. Ito na po ang inyong reading. Will be straightforward sa ating pagbasa ngayon. Pero naway maging straightforward talaga. Minsan napakaraming nais iwan ng baraha. Pero Happy New Year sa inyong lahat. Okay, sana po maging masagana at malusog. Malusog kasing lusog ni Moonchild. Wag naman. Okay, baka masobrahan. Hindi, pero hingi po tayo ng ilang mensahe para sa inyo. Unang linggo ng taon, Fire Signs. Aries, Leo, Sagittarius. Anong maiwan natin para sa kanila? Message para sa mga Fire Signs. January 1 to 7, 2024. Nakakapanibago yung 2024. Bagong taon, bagong buhay. Ayan, may ilang cards ng kumpol dito. The Page of Cups, the Queen of Swords. Okay, ganito natin. Kasi dito yung camera. Guys, naka-live rin po pala tayo ngayon. Maaring hindi nila mapuna yung bawat deck, yung bawat cards na bumabagsak. Pero anyway, i-upload rin po natin ito. Okay, unang linggo ng taon. Leo, Aries, Sagittarius. Habang meron ng ilang, ayan, yung sinasabi ko na, meron ng ilang pa fireworks si Mayor. Happy New Year. Sinasalubong na tayo. Okay. Nag-film po pala tayo ngayon. Ang date ngayon ay December 30. Time check, 7:41 p.m. Biglang pumasok sa aking isipan at pakiramdam na kailangan tugunan natin ito para sa inyong mensahe for the first week of the year. Kahit na medyo sobrang busy na ng mga bagay-bagay, pero ilalaban natin to para sa inyo. For the collectives, just only take what resonate. Pero Leo, Aries, Sagittarius, I will be honest, first week of the year, maybe isang message ito, para bang, may pagkapagod. Para bang hinihila kayo ngayon ng pahinga, o ito yung hinahanap nyo or hahanapin ng inyong mga katawan. It could be physically, mentally, may pagkapagod. Marahil ito nga, sabi ko nga, medyo may pagka-hectic ang mga bagay-bagay. Busy ang lahat, mapatrabaho man, o inyong mga personal na gawain, Pero, ito yung reality na kailangan nating gampanan itong ilang responsibility, obligations, patuloy na harapin ng buhay, pang-araw-araw na buhay. In first week of the year, Fire Signs, kahit pa may pagkapagod, or maybe sa message nga po, yun magpahinga rin. Papakiramdaman nyo ang inyong mga katawan, ang inyong mga sarili. Again, physically, mentally, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero pahinga rin pag may time. Parang message din tong kay Moonchild bilang I have my Leo. Okay, Leo Ascendant. Na take it easy. Lalo pa. Minsan kasi kung andito yung mga bagong simulain sa inyo, yung ilang parang fresh starts, diba? First week, unang parang chance ulit para makapagsimula kayo ng something, ilang plano. Andito yung excitement or parang ready lang ang inyong mga sarili, ang inyong mga pakiramdam. But at the same time, dahil nga sa pagiging excited or ready sa feeling, minsan hindi na natin tunay na napapakiramdaman yung ating mga sarili. Ulitin ko, sa pagkakataong pong ito, tanging kayo lamang ang higit na makapagsasabi. Dahil the Strength card, the 9 of Wands, nag-highlight, both are in reverse. Strength card. Fire Signs, ikaw to, Leo. Leo, ito, collectives tayo guys. Para sa mga Fire Signs, itong reading natin. Yun nga, may pagka-drained ng energy. So, recharge your energy ngayong unang linggo ng taon. Lalo pa at maaaring naka-live ang ilan naman sa inyo. So, ibigay nyo naman ito para sa inyong mga sarili. Or kahit sa anong paraan nyo, kung paano kayo nakapagpapahinga, iba-iba rin naman po tayo ng paraan sa part na yan. Maaring sa pagkakataon na kayo makapagtulog naman,
or makapagpaspa, magpaganda, or mag-spend ng quality time kung saan kayo higit ay pwedeng lumakas pa. Yan ay sa inyong mga mahal sa buhay. Pero dito pa rin guys, yung determination, sabi ko nga, excited nga eh. May pagka-ready. Queen and King of Swords, guys. Okay, so, you're ready to take action. Ito yung determination. Page of Cups, para bang nagiging imaginative rin kayo ngayong unang linggo kung saan kayo patutungo sa mga susunod na linggo or buwan ng taong ito. Okay? Na itong mga nai-imagine nyo or na-vision nyo kayo ay gusto nyo syempre para bigyan ng pag-aksyon. You wanted it to turn into something reality para sa inyo. Na ang ganda. Okay? Pero ano tayo guys? Weekly. Okay? Weekly horoscope. First week of the year 2024. Makakatulong. Marahil na makapagpahinga. Ipahinga nyo ang inyong mga kalamnan naman, dahil deserve nyo yan. Especially kung alam nyo naman sa inyong mga sarili na nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon 2023 ay parang masyado kayong hinila ng ilang gawain, trabaho, then ito, recharge your energy. Relax din. Hindi nyo kailangang ma-pressure, magmadali, kasi nakakakita tayo ng pagiging action-oriented nyo rito, ang lawak ng inyong mga isipan at ng inyong mga pakiramdam. So, dito rin, to be honest, 9 of Wands, meron na kayong merong something, i-claim na natin to, pagdating sa buhay karera, trabaho, Queen of Swords, Page of Cups, meron ako nakitang career opportunity for some of you na kung saan ang ganda ng flow. Kaya marahil yung iba parang andito yung excitement na pwedeng maramdaman. Na andito ko sa tamang posisyon o relasyon, I feel ready. Na ang ganda. About love, ulitin ko, this is the best week to spend more time with your partner or your loved ones. I-enjoy ang unang linggong ito kasama sila. Okay? Other messages. This is the best time to change something. Or kahit sa simpleng ideya pa lang ito or pagpaplano, as I've mentioned, malawak kasi kayo mag-isip eh. Ang dami nyong nakikita, na-vision, na-imagine. At yon ay yung sa mga paraan kung saan alam nyo meron ng higit na comfort, meron ng relaxation, andito na yung security, financially, physically, emotionally, kung saan kayo higit na magiging relax at mas maganda or mas makisig. So sa mas practical, meron kayong nais baguhin kasi, okay? Maaring meron kayong nais baguhin na kung saan gusto nyo makakita ng improvement ang inyong mga sarili. Syempre pa. Ngayong bagong taon, this is the best time, best week to reflect, to plan your year ahead, okay? Na alam mong pwedeng makatulong sa'yo along the way. Kung nanaisin, I'm getting a message na magplano para sigurado, step by step, nagmekos na pa ang moonshot. Excited ang moonshot, iparating ang mensahe. Mag-take down ng notes kung inyong nanaisan, yung ilang goals nyo, kasi ang lawak nakikita kong kayo this week, fire signs. So, sa lawak niyan, baka ang hirap pang hawakan, di ba? Isa-isa lang. Huwag kayong magmadali. At kung nanaisin po, i-take down nyo yung mga goal nyo na gusto nyong makuha, marating, makamit ngayong taon. Dahil walang imposible kung ilalaban, kung magpapatuloy, at kung maghihinay-hinay. Okay? Hindi nyo kailangang magmadali. Hindi nyo kailangang mag-pressure. Take it easy. Ngayong first week of the year, 5 signs, kuha tayo ng pinaka-final advice, words na may iwan natin para sa inyo. Ayan. Communicate clearly. Umangat ang Queen and King of Swords. So, kung ito ay may patungkol sa inyong una na love, partnership, relationship, again, this is the best week to connect,
to communicate, to spend more quality time with your loved ones. Communicate clearly kung ito ay may patungkol sa inyong trabaho, may pagkaseryoso kung nakikita dyan, kaya hindi po malabo na, ayun nga, merong career opportunity, but at the same time, very important pa rin to communicate clearly para sa inyo, kasi ito pong, astrologically speaking, itong si planet Mercury, the planet of communication, is still in retrograde phase. Actually, nasa ano na to, first week, nasa post-shadow phase. So, medyo mas malakas dyan yung ilang miscommunications na pwede nyong maramdaman. Work-wise or relationship man in general, isa-isa lang, klaruhin ng mga bagay-bagay, huwag kayong magmadali kahit sa pagsasalita. Kagaya ni Moonchild, minsan excited akong iparating ang mensahe kaya nagkakamekos-mekos, hinay lang, kalma, isa-isa lang. Take it easy ngayong linggo para sa inyo, fire signs. Hello, Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Unang linggo ng taon from January 1 to 7, 2024. Nakakapanibago yung 2024. Magmo-move on na tayo sa 2023. Eto na. Harapin na po natin ang inyong pagbasa sa unang linggo na ito. Weekly horoscope, horoscope reading, collectives, okay, for the collectives. Again, Taurus, Virgo, and Capricorn, tayo po ay general message pa rin. Just only take what resonates. Okay? Anong mensahe ang kailangan nyong marinig ngayong first week of the year para sa mga Earth signs? Message? Earth signs. First week of the year, anong maiwan natin para sa kanila? Ayan. Pasensya na po sa ilang ingay dahil maaga-aga pa. Pero busy ang lahat. Ayan. At meron ng ilang pa fireworks si Mayor. Maririnig nyo ng ilang paputok. The Hierophant, Reverse, at pa tayo dyan. Para sa mga Taurus, Virgo, Capricorn, anong maiwan natin para sa kanila? Okay. Uy. The Three of Cups, Reverse. Nakakuha tayo ng ilang 3 and 3. Three of Pentacles. Three of Cups, Reverse. Yes. Pero Three of Pentacles ay narito. 3 and 10 of Pentacles. Na happy ako doon. At pa tayo. Sige. Para sa mga Earth signs, first week. King of Pentacles. Parang sasalubungin nyo ang bagong taon na ito ng punong-puno ng kaperahan. Wow! Claim na natin to ano. Pero sa realidad, ito na naman sa pero si Moonchild. Sa realidad lang naman. Real talk tayo na iba-iba pa rin po tayo ng posisyon, ng sitwasyon, kinakaharap in life. Pero meron ako nakikita dito ang pag-usbong, pagyabong, yung development. Andito kayo sa maaring bagong direksyon when it comes especially sa inyong buhay, trabaho, pera, at mga nakaka-sosyo sa negosyo. For some of you, umaangat dito yung pagiging leader, pagiging on top nyo. Guys, 10, King of Pentacles, 3 of Pentacles, para bang, lalo pa sa mga nasa isang, kumbaga, yung na-mention ko, business. Kung meron kayong makasosyo, partnership, or matatawag na partner in life, partner in crime, na may kaugnayan sa pera, meron kayong something na pagsasaluhan ngayong linggo. Merong parating na inaasam yung resulta. Lalo pa, kung alam nyo naman po, na meron kayong higit na binigyan ng tuon, yung pagod, yung efforts nitong mga nakalipas, merong development tayo nakikita, guys. Claim na po natin ito when it comes to your, unang-una na, merong sumisigaw na bata. Yung aking pamangkin, pasensya na po, merong developments when it comes to your finances. Or even your personal goals, tayo po ay general message. Ano man itong nilulook forward nyo, pwedeng parating, sabi ko nga, pwedeng sumalubong sa inyo ngayong linggo. Or if this is about your love life, guys, meron at merong development or improvement sa part na yan. Na ang ganda. Na masasabi nyong hindi lang ito something bago, bagong direksyon, or something bago sa relasyon, pero maiiwanan nyo ng pakiramdam na ito, ay, andito ako
sa tamang direksyon. Sana all. Claim na natin ito. First some, tayo po ay general reading. Still, just only take what resonate. I will be honest, meron kayong ilang delays pa rin na pwedeng maramdaman ngayong unang linggo ng taon. Mekos-mekos na si Moonchild. Especially po, doon sa aking unang na-mention, merong kaugnayan sa ilang partnership. Or, kasi 3 nag-highlight dito when it comes to astrology, anything related sa transportation, communication, or even technology, may ilang delays, kabagalan, ilang glitches, or kung kayo nandito kasi 3 and 3 of Cups, 3 of Pentacles, nasa social media, or yung work or tinatrabaho nyo ay may kaugnayan sa advertising, or anything sa network, ganyan, or broadcasting, or even sa pagsusulat, publishing, ayan, lahat na. When it comes to astrology, astrologically speaking lang naman po yun. Pero if ever, para sa ilan, meron lang kayong pwedeng ma-experience sa part na yan na kabagalan. Okay? Or even miscommunication, na very normal right now. Kasi astrologically, again, itong si Planet Mercury is currently in retrograde phase. Actually, post-shadow phase na to, medyo mas mataas yung tendency ng ilang pagkalabo ng mga bagay-bagay, hindi pagkaklaro. So, very important, isang message na umaangat dito, first week of the year, earth signs, maging klaro kayo. So, pwede nyong gawin, pwede nyong sabihin, pwede nyong bigyan ng pag-aksyon. So, hindi kayo magmamadali. Gaano man parang ang ganda nung ilang unang messages ni Moonchild. Still, pakiramdaman, or kung kinakailangan, ay pag-aralan ang mga bagay-bagay. Happy New Year. Sabi nung ilang fireworks. Okay? Pero ang positive lang, positive possibilities yung nakikita natin. You will feel blessed. Ngayong unang linggo ng taon, ang ganda. Isasalubungin nyo ng positivity. May pagka-light lang. Yun lang. Maaaring meron lang ma-encounter na ilang glitches na very normal naman sa buhay. Pero ito'y mapangahawakan. Especially kung meron ka ditong ilang support. Meron tayong nakikitang ilang suporta. Pamilya, katrabaho, ilang kaibigan, or ilang partner. As I've mentioned, your personal partner in relationship man or work. The Hierophant reverse. Isang indication na kailangan nyo nang magseryoso ng higit sa inyong mga buhay, relasyon man, trabaho. Kasi, kapit lang kayo kung saan kayo higit na merong faith. Siyempre pa, hindi lang sa ating sarili, hindi lang sa proseso na pwede nyong pagdaanan. Tayo po ay weekly horoscope, pero nang higit sa kanya, sa inyong faith, maging ano pa man ang inyong religion. Kasi ang positive, ayan, meron tayong nakirinig na ilang ingay. Yes, positive. Yung nakikita natin, papunta kayo doon, may pag-move forward sa ilang new beginnings. Mas magiging handa yung pakiramdam. But at the same time, kailangan papakiramdaman nyo rin po. Okay? Yung, yun, Moonchild. Ulitin ko, hindi lang yung sarili nyong pakiramdam. Okay? Kasi, the Hierophant reverse is isang indication na maaaring sundin nyo lang kung ano yung dadaanan nyo lang. Kumbaga, focus kasi. May pagka-focus yung nakikita natin dito. Especially kapag meron tayong something na ma-earn, something ma-gain, something positive yung nakikita ko kasi dito na claim na natin. Pero minsan, kahit na andyan na yung blessing, huwag nyo pa rin kakalimutan yung ilang sektor sa inyong buhay na kailangan nyo pa rin i-considera. Okay? Kapag andyan yung positive, di ba? Parang, ay hindi, kaya ko na to. Kaya ko na i-handle to. Wala nang mekos-mekos. Wala nang kailangan pang ibang agenda. Kasi alam ko na yung papatunguhan ko. Kasi nga, na-experience nyo na to or nakamit nyo na yung something resulta na ito, you will be ready. Pero, na parang para bang yung pakiramdam ng ilan sa inyo, wala na kayong pake. Hindi sa wala kayong pake totally, pero wala na kayong pakikinggan kasi expert na kayo dito eh. Alam nyo na to. Okay? Na sana maging mabukas ka pa rin
earth signs, so pwede nyong matanggap kahit sa simpleng opinion or komento, pagpapayo ito sa ilang tao sa inyong paligid. Maaaring makatulong yun para higit na maging klaro sa'yo at higit mo makita yung kabuuan ng litrato na pwede mo pang tahakin na positive para tuloy-tuloy yung positivity this year bilang tayo ay weekly horoscope. Okay? Pero ang ganda lang. Sana panatilihin natin yung energy na ito ngayong linggo, lalo pa kung may something positive when it comes to your finances or partnership, relationship area. Para sa mga earth signs, tama, anong maiwan natin para sa kanila? Ayan, ang dami. Earth signs. Okay, ang dami. Trust. Ito na yung kanina pang binibitawan ni Moonchild na trust. Tiwala. Hindi lang sa sarili, hindi lang sa proseso, pero higit sa kanya. No. Trust tapos no. No to negativity kasi ang positive lang. Kung aking i-relate ito sa ilang ating napag-usapan, no to negativity. Lalo pa kung mag-apply po at maramdaman ng ilan sa inyo yung ilang glitches o kabagalan. Kasi bilang earth signs, hindi natin generalize, ayan, pero karamihan minsan, mainipin, ayan, minsan nagmamadali, ayaw nang nagtatagal. So, yon, trust the process at wag kang mag-alala. Alisin yung pag-aalala rin. Big happy changes. The Ten of Pentacles, great sign. Hindi lang ito something may patungkol sa trabaho eh. Kung hindi mag-apply sa trabaho at nasa bahay, isang full-time housewife, ayan, maaaring meron something positive kayong matanggap mula sa kapareha. I mean, yung kapareha nyo or inyong asawa ang makatanggap ng something good news when it comes to work or money at kayo yung magse-celebrate. Mababahagian at mababahagian ka dito. 8 signs. Big happy changes. Patungo kayo sa ilang positibo pang pagbabago sa inyong buhay. So, i-claim na natin yan para sa inyo. And, guys, tayo po ay live na live. Ayan. Babalikan ko po kung meron there's something better. Bakit there's something better? Kasi nga, big happy changes. Kung ngayon, nararamdaman nyo yung parang hindi pa masyadong pagka-okay, parang nawawala na kayo ng, alam nyo yun, nung higit na tiwala, trust, sa prosesong ito or sa relasyong ito, sa business na ito, big happy changes, guys. There's something better. May parating pa. Patungo pa kayo sa mas maalwan, mas comfort, mas secure na buhay in general. Claim na natin yan para sa inyo ngayong unang linggo ng taon, January 2024, Taurus, Virgo, and Capricorn. Earth signs. Hello, air signs, Gemini, Libra, and Aquarius, first week of the year from January 1 to 7, 2024. Ayan, nakakapanibago bagong taon, 2024. Let's move on na mula sa 2023. Earth signs, ayan. Tayo po ay nagkakamali na naman. Bilang tayo rin po ay live na live sa ating YT. So, air signs, ilaban na po natin. Kuha tayo ng ilang mensahe para sa inyo. Unang linggo ng 2024. Para sa mga Gemini, Libra, Aquarius, anong maiwan natin para sa kanila? Mensaheng gabay lamang po. Message. Air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Air signs, ayan, kumpol na sila. Uy. The Six of Pentacles, the Four of Wands reverse, the Justice card, the King of Pentacles. Sige, add pa tayo dito. Okay, so dyan pa lang, meron tayong nakikitang selebrasyon na kung saan dahil meron kayong maaring matanggap, meron kayong marireceive na something. Hindi man ito merong matatawag mong value or merong halaga,
Kahit sa simpleng enerhiya, merong pagkakontento, merong celebration ng inyong mga puso. Personal celebration ito. Okay, parang dadamahin nyo marahil. Isang message rin po ito nitong mga nakalipas na buwan ng taon, nagdaang taon 2023. This is the best week to celebrate. Celebrate your small wins. Gaano man parang hindi pa ito yung nakikita nyo na gusto nyong makita, matanggap. Pero para bang i-recognize mo rin air signs. Okay, yun yung pinaka-message na unang nakikita ko dito. May pa-fireworks na po si Mayor, may selebrasyon. Celebrate, i-recognize mo yung mga nagagawa mo naman. Yung mga laban na iyong nalalagpasan na tanging ikaw lang ang nakakaalam. Celebrate your small wins. Ang balance ng linggong ito, sa akin nakikita, okay, add pa tayo dito. Para sa mga Gemini, Libra, Aquarius, bilang the justice card, kayo to. Especially for Libras, you're all about balance. Sige, add pa tayo para sa mga taong ito. Air signs message. Add pa tayo para sa kanila. Ano may iwan natin? Para sa mga taong ito ngayong linggo. Uy! Puro uy. Simon siya. Guys, kanina pa si Page of Cups. Andito talaga yung parang dreamy light. Yung inyong mga imagination. Imaginative. Pagiging malawak ng inyong mga nakikita or na-vision. Maaring kasi nga po, bagong simula bagong linggo, bagong taon. Maraming pumapasok sa inyong mga ideya, kahit sa simpleng ideya o pagpaplano ito na may kaugnayan sa pamilya, sa ilang personal goals niyo in life, kung paano kayo higit na mananatili sa balance, kung paano kayo higit na makapagbibigay, makakapag-provide, pamilya. Andito yung mga puso nyo. Or maybe, isang mensahe po ito, first week of the year, mafe-feel mo yung closeness ng family. 10 of Cups, andito yung happiness with your loved ones, with your family. Or pagdating sa inyong emotional sector man ito, itong celebration na ito, yes, I feel for some of you na maaring maging emotional. Ayan, sumasang-ayon ng ilang sasakyan. Emotional sa inyong mga pakiramdam or nararamdaman sa isang tao or sa kung anong, alam niyo yun, ano yung katayuan nyo ngayon bilang isang individual sa relasyon or trabaho. Pero huwag kayong sumuko na maniwala pa rin na hindi posibleng may mga bago pa kayong maramdaman, maranasan in life. Life in general, claim na natin yan. Lalo pa kung andito talaga yung pangarap, yung inyong na-imagine na kayo 6 or 12 months from now. Kung ano man yung andito yung balance, guys. Justice, matatanggap nyo yung tamang hustisya na alam nyo yung deserve nyo. Kung kayo'y merong hinihintay, ngayong linggo pa lang, hinihintay na may kaugnayan sa pera, kita mo, meron ditong magbibigay Yun yung pinakaunang word ko para sa inyo. Kung meron kayong hinihintay na pamasko, ayan, mula sa ibang tao, pwede rin yun. Or parang hindi nagkaroon ng delays, hindi umabot nung Pasko. Kahit hindi man ito sa isang tao, relasyon, pamilya, or even sa gobyerno, sa ilang paayuda, merong something matatanggap na regalo. Or even money kasi ito, guys, justice. Kung meron kayong hinihintay na na-delay or natagalan na nakabayaran, or anything in regards or in related with money, meron ditong solusyon. Merong something parating sa inyo. I-claim na natin yan. Okay? Yung emotional part lang talaga dito. Maybe isang message rin po ito na ito yung best week na magplano sa kung ano yung mga gagawin nyo pa sa bawat darating or parating na buwan ng taon, isulat nyo yan. Kasi ang balance nyo mag-isip, hindi lang balance pero malawak. Yung creativity nyo, yung diskarte ay umaangat dito. So,
kung nanaisin, ay mag-take down kayo ng notes or ng ilang goals. Kasi sa true yan maganda yung naisasulat nyo kung ano yung mga gusto nyo marating, makamit, mabili. Yung ano ba tawag dito? Meron ako niyan sa phone Yung, ano bang app yun? Sandali. Ano na yun mo dyan? Parang nawala na dito sa akin. Sa notes ko na lang pala siya nilalagay ngayon. Pero merong app niyan, guys, para sa ilan na nais lang naman, ma-share lang ni Monchat. Yung planner or ilang goal, to-do list, ganon. This is the best week na pag nilayan ang mga bagay-bagay na gusto nyo pang magampanan, magawa, marating, mabili, as I mentioned, dahil walang imposible. Marireceive niyan. Yung power of manifestation, power of positivity. Maniwala tayo dyan. Walang imposible para sa inyo. Okay? Okay. Ano pa bang ma-add natin dito? When it comes to your romantic relationship, romantic life, andito yung pagiging ready, andito yung pagiging buo nyo, andito yung pagiging ma-explore ng ilan sa inyo, especially for singles, maring maging kayo dito. Andito yung nais niyong ma-receive din. Kahit pa wala kayong partner ngayon, pero syempre pa iba yung yung feeling nyo, ito yung isa sa cravings nyo ngayon. Yung merong magbibigay, merong pagbibigayan, yung give and take na love na deserve nyo. At hindi yan imposible bilang umangat dito, the Page of Cups. If this is about your romance, may something parating. Maaring ito po isang balita, okay, or isang mensahe mula sa isang tao. Someone new. It could be someone new. For singles, okay? Okay, so kuha na tayo ng ilang final words para sa mga air signs. Ayan. Mekos-mekos na naman po si Moonchild. First week of the year. Ayan. Kanina pa si there's something better. So, kung ano yung possession nyo, ngayon pa lang, tayo po ay weekly, merong parating sa inyo na something better. Claim na natin yan. There's something better pa. Merong improvement or even development sa inyong sitwasyon. If you believe, wala pong imposible. Sabi ko nga, yung power of manifestation, i-claim na natin, i-affirm, ayan. No need to worry. Alisin lang syempre yung ilang pangamba or pag-aalala na hindi nyo kaya or wala nang ikay-improve pa dahil hindi yun makakatulong. Stay optimistic kahit sa mga panahon na parang ang bagal, ang tagal, pagkatiwalaan ang inyong sarili, ang prosesong ito, at higit pa. Siya, okay, ang inyong faith. Maging ano pa man po ang inyong religion, pray lang din. Hindi lang sa pagmamanifest ito or pag-claim, okay, or hindi lang sa patuloy yung pag-aksyon, sa pagbabalanse nyo sa mga bagay-bagay, pero yung prayers. Alam naman natin how powerful prayer is. Okay, so laban lang, tuloy lang. Happy New Year sa inyo, air signs. Hello, water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Ito na po ang inyong reading. Okay, para sa unang linggo ng taon from January 1 to 7, 2024. Happy New Year po sa inyong lahat. Kuha na tayo ng ating pinakamensahe na may iwan para sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Anong maiwan natin para sa kanila ngayong linggo? Message. Anong maiwan natin? Ayan, agad-agad may bumagsak dito. Para sa mga water signs, first week of the year, 2024. The Seven of Cups ay narito. The Magician Reverse. The Ace of Wands. Okay. Okay, add pa tayo dito. The Ten of Pentacles Reverse. Okay. Cancer, Scorpio, and Pisces. Ayan. Yung umaangat na, nangangati pa yung ilong ni Moonchild. The Emperor reverse pa isa-isa. Ang umaangat para sa mga water signs. 7 and 7. 7 of Swords. 7 of Cups. So,
Maaaring higit na mag-reflect po ito sa inyong relationship, family. The Ten of Pentacles ay narito. Okay. So, new year. New beginnings para sa mga water signs. May ilang plans, may ilang ideya na pwedeng umangat. Kahit sa simpleng ideya pa lang ito ngayong linggo. Parang ang dami yung nilulook forward or ililook forward ngayon pa lang. Tayo po ay weekly horoscope. Maaaring naisin yung gawin, bigyan ng pag-aksyon, or punan itong ilang kakulangan na may kaugnayan. Ito nga po, sa ilang personal na hangarin nyo, kahit sa inyong sarili ito, sa ibang tao, sa inyong mga relasyon at pamilya. Yung ilang, mga personal goals, parang ang dami. The Seven of Cups is here. The Seven of Swords, kailangan, papaangatin mo yung pagiging practical, kumbaga reasonable dapat, at the same time, realistic din. I mean, yes, meron tayong certain standards, diba? Kapag tayo merong ilang plano. Meron tayong expectations din na gustong makita, makamit. Meron kayong nakikita kasi meron kayong tinitingnan na the Ace of Wands na ilang gusto nyong gawin, bigyan ng pag-aksyon, motivated kayong again, punan yung parang kakulangan or hindi okay sa inyong pakiramdam. It could be mentally, physically, okay? Kumbaga yung parang hindi na nag-a-align sa inyong buhay. Hindi balance. At yan yung higit yung tututukan, bibigyan ng pagpaplano. Kahit sa simpleng plano pa lang ito this week. At yan, maybe isang mensahe rin po ito na kung meron talaga kayong ilang plans na very normal sa ganitong pagkakataon, umaangat yung ilang New Year's resolutions, si Moonchild, bilang isang water sign, si Moonchild, Cancer po tayo, madalas, may ilang plano talaga, especially sa Jeta, yan na naman tayo. Parang relate na naman tayo sa reading natin. Pero, ayan, may ilang ingay po, pasensya na, at ilang pa fireworks ni Mayor. May ilang plano. Guys, walang imposible. Paangatin nyo lang yung inyong mga kakayanan. Yung tiwala sa sarili, yung pagiging action-oriented and motivated, yung diskarte. Walang imposible na kung ano man yung sisimulan yung or bubuin yung something or kung ano mang pundasyon ang pwede nyong paangatin, buuin. Ngayong unang linggo pa lang, tayo po ay weekly, walang imposible na yan ay mapanindigan. Okay? May pagkasobra pa nga tayo nakikita. Parang more on, focus on you, on your personal relationships or personal goals as I've mentioned. Okay, so yung enerhiya naman din ay narito sa inyo, Ace of Wands, the Ten of Pentacles, yung support, Cancer, Scorpio, Pisces, minsan hindi natin nararamdaman, di ba? Parang hindi siya visible sa ating mga mata. Pero, ano man yung gagawin mo, ano man yung mga naisin mo, ilang plano mo, ikaw ay suportado. May ilang tao dyan, hindi man nagsasalita sa'yo, or sinasabi yung pakiramdam niya sa'yo, pero ano man ang gawin mo, or ano mang piliin mo, ano mang i-focus mo ngayon, ngayong taon, ngayon pa lang, first week rin, suportado ka. Okay? So, more on sa pag-improve nyo rin ng ilang gusto nyong ma-improve or makita pa na improvement sa inyong buhay. Kaya naman, hindi tututol, walang tututol sa inyo dito. Yun lang, minsan ang higit nating kalaban ay yung ating mga sarili. Tayo yung higit nagiging diba? May pagkakataon na ganon, tayo yung nagiging judgmental sa ating mga sarili na baka hindi na, lalo pa kung parang ang dami yung kailangan na corrections or improvement sa sarili na gustong makita, na parang sandali, parang ang dami pala, Seven of Cups. Ang dami palang trabaho or ang daming pwedeng gawain. Water signs, isa-isa lang po. Huwag nyo rin kalimutang kumalma. Nasisimula pa lang ang taon. Marami pang pwedeng mangyari. Okay?
Okay. So, yung support, andito naman. Ano man ang mangyari. Merong celebration tayo nakikita dito. New beginnings. Celebration, kahit sa simpleng celebration ito, na pwedeng umangat sa inyo. Eto, I will be honest, maaring naramdaman na nga ito ng ilan, ano. Merong, ito minsan ang hirap i-mention. Merong, dito, pagka-tension tayo nakikita. Ulitin ko, sa aking na-mention, maaaring may kaugnayan ito sa relasyon nyo, or partnership area, or family. Okay? Na, sobrang hindi madali, bilang New Year, New Beginnings, sana kalma lang, pero, hindi maiwasan, very normal, nung maharap po tayo sa ilang ups and downs, highs or lows, especially pagdating sa usaping relationship, hindi sa lahat ng pagkakataon, ay, nagkakasabay kayo or nagkakaunawaan. So, sa part na ito, if ever mag-apply for you, water signs, okay lang naman din. Hindi mo kailangang ma-pressure na kailangan okay na agad lahat. Isa-isa lang din. Maaring dun ito mag-apply para sa ilan. I mean, iproseso mo ito sa iyong isipan kahit ikaw lang or ikaw lang muna. Nang hindi ka nagmamadali, nang hindi ka nape-pressure. Pero sa totoo lang, maaaring meron kayo ditong iwasan or iniiwasan. Okay? At sabi ko nga yung parang hindi na nag-align or hindi na ito nag-serve ng anything purpose sa pakiramdam. At ito, umaangat yung pag-focus nyo na lang sa inyong mga sariling improvement or development na pwede nyo makita sa inyong buhay, life in general, sarili, trabaho, may ilang new beginnings. New beginnings talaga, Ace of Wands. You're out with the old and in with the new ngayong unang linggo ng taon. So, meron kayo ditong i-release, I'll be honest. Hindi man ito isang tao, agad-agad, wag po laliman. Kahit itong ilang tensyon. Okay, ngayon pa lang. Unang linggo ng taon, alisin natin yung pakiramdam na hindi okay. Kahit pa guys, meron na talagang hindi pagka-okay. Meron ng ilang tension or conflict ito sa relasyon. Kalma. Okay, i-release niyo yung ilang negativity or negative energy para hindi magtuloy, hindi masagap ng mga susunod pang linggong ito ng taon. Mag-focus na lang kayo muna sa kung ano yung alam nyong mabibigyan nyo ng higit na control ngayon. At ito, ulitin ko po, ay yung mga pangarap nyo ba, yung goal nyo, yung goals nyo, personal goals, sa sarili man ito or trabaho. More on doon. Focus kayo doon. Mag-init kayo doon. At ano pa, itong ilang nakikita nating pagkakulang or pagkasobra. Relationship-wise, family, love life man ito. Ano lang, no? It will take time, yes. Pero ano pa, unti-unti, pagkatiwalaan lang din ang sarili at ang proseso ng paghihintay na ito na ano ba't magkakaayos din? Okay? Pero for now, more on self-care, self-love, ngayong linggong ito para sa mga water signs. Ay tayo ng ilang final messages para sa inyo. Water, Cancer, Pisces, Scorpio, ayan, may bumagsak na dito. Choose a new direction, OMG. Sabi ko nga yung alignment, reconsider. Medyo 50-50 tayo dito. Choose a new direction. Hindi man ito may patungkol sa isang posisyon o relasyon, pero pipiliin nyo muna. Dito kayo sa more on positive, syempre pa. Na kung saan mapapaangat nyo palalo yung inspirasyon at motibasyon nyo na magpatuloy sa buhay. Gaano man parang ka-complicated ang ilang sitwasyon para sa ilan. Pero pipiliin nyo yung direksyon na alam nyong deserve nyo, alam nyong magiging masaya kayo, at alam nyong patungo sa improvement ng inyong buhay. Reconsider. I-reconsider nyo ang ilang sitwasyon kapag nandito na kayo sa bagong direksyon. I mean, maaaring meron kayong i-consider din kasi ng feelings or ilang tao sa inyong paligid. Pero, meron mang umangat talaga na gano'n. I mean, meron kayong pagpipilian kasi, o meron kayong papakinggan, meron kayong
uunahin din. Pero sana unahin mo muna yung direksyon na alam mong para sa'yo. Direksyon, posisyon, relasyon na kailangan mo munang bigyan ng pag-aksyon ngayon. Or tutukan, higit na bigyan ng focus. Ayan. Kasi sabi nga nila, paano natin mapupunan yung ilang kakulangan sa ibang tao? Kasi parang ang dami yung plano eh. Ang daming umaangat na kahit sa simpleng ideya, gusto nyong makapag-give way o makapagbigay ng something. Pero sana sarili muna. Kahit ngayong linggo lang, tayo pa weekly. Bago nyo i-consider yung feelings or pwede nyong ma-share pa sa ibang tao. Hindi sa magpapaka-selfish tayo, Pero right now, ito yung nakikita ko sa inyong baraha. Bumuo muna kayo ng pundasyon ngayong linggo sa ilang plano nyo para sa mas ikatatatag ng relasyon din. Para din sa kanila to. Okay? Okay. Choose a new direction. So, sa mas practical talaga, may new beginnings. May something bago. Sige, at pa tayo dito. Final words para sa mga water signs this week. No. So, bakit no? No to negativity. Negative energy. No need to worry. Yun pala yun. No. No need to worry. Mula dito sa ilang tension or conflict na maaaring kinaharap na ng ilan sa inyo nitong mga nakalipas na linggo or nitong nakalipas na taon, 2023, huwag nyo nang isama. Huwag nyo na isama itong pag-aalala na ito. No need to worry. Or itong ilang negative vibes, negative energy, or unhealthy patterns sa inyong sarili. Huwag nyo nang isama ito. Ito yung i-let go nyo na. At magtungo na kayo sa ilang bagong simulain, bagong direksyon, bagong pananaw, bagong plano. Ngayong bagong linggo, unang linggo ng taon, para sa inyo, water signs.